Malalakas na armas ng Amerika iniipon na sa military base sa Pilipinas. Siyan ang ating alamin mga babayan mula po dito sa channel ni Terong Explain. Alright, so welcome back din sa ating channel at ito po muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. At ngayon ay nagbabalik tayo para sa isa na namang reaction video at ngayon ay pag-uusapan natin ng balita. Galing po dito kay Terong Explain, no? Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe. I-click nyo lang po yung video link dyan sa ibaba. I-subscribe nyo po, no, ang channel ni Terong Explain at supportahan nyo po ang kanyang mga video uploads, right? At kung ikaw ay bago pa lang dito sa ating channel, ano pang hinihintay mo? I-like mo na ang ating video ngayon at i-subscribe mo na rin ang ating channel. Pati na rin ang notification bell ay i-click mo para ma-notify ka pag may mga latest video uploads tayo. Alright, so wag na natin patagalin. Umpisa na natin to. Let's go! Breaking news, mainit-init ito, Zambales tinambakan na ng pinakamalalakas na sandata ng US. Ang buong detalye sa balitang yan, abangan. At dalawang bagong satellite ng Pilipinas muling pinakawalan sa kalawakan. Pilipinas may watawat na sa space. Ang buong detalye sa balitang yan, tutukan. Yan ang mga nagbabagang balitang hatid ko para sa inyo ngayong araw. Kaya kung handa ka na kaibigan ay humanap na ng pwesto at makinig ng mabuti upang walang mamiss na impormasyon. Sa isang makabuluhang pag-unlad para sa mga kakayahan ng depensa ng Pilipinas, ang lalawigan ng Zambales ay naging tatanggap kamakailan ng isang malaking pagdagsa ng mga advanced na kagamitang militar at mga ari-arian mula sa Estados Unidos. Ang estratehikong hakbang na ito ay naglalayong palakasin ang mga kakayahan sa depensa ng bansa at pahusayin ang kakayahan nitong tumugon sa iba't ibang hamon sa seguridad. Sa pagdating ng magkakaibang hanay ng mga sasakyang panghimpapawid ng militar, mga sistema ng missile at mga barkong pandigma, nakatakdang maging pangunahing sentro ang Zambales para sa mga operasyong militar ng US sa rehiyon. Isa sa pinakakilalang aspeto ng pag-unlad na ito ay ang pagdating ng iba't ibang sasakyang panghimpapawid ng militar sa Zambales. Ang makabagong sasakyang panghimpapawid na ito, kabilang ang mga fighter jet, transport plane at surveillance aircraft, ay makabuluhang mapapahusay ang air power ng bansa. Ang pagkakaroon ng mga advanced na sasakyang panghimpapawid na ito ay hindi lamang magsisilbing isang hadlang sa mga potensyal na banta, ngunit magbibigay din sa Pilipinas ng mas mataas na kakayahan sa pagsubaybay na magbibigay daan sa kanila na masubaybayan at tumugon sa anumang mga alalahanin sa seguridad ng epektibo. Sa tabi ng sasakyang panghimpapawid, nakatanggap din ang Zambales ng mga advanced na sistema ng missile na higit pang magpapalakas sa mga kakayahan sa depensa ng bansa. Ang mga missile system na ito na nilagyan ng cutting edge na teknolohiya ay magbibigay ng karagdagang layer ng proteksyon laban sa mga potensyal na banta ng China. Sa kanilang pangmatagalang kakayahan at tumpak na pag-target, ang mga sistemang ito ay makabuluhang magpapahusay sa kakayahan ng Pilipinas na ipagtanggol ang integridad ng teritoryo at pangalagaan ang pambansang interes nito. Ang pagdating naman, mga barkong pandigma at mga ari-arihan ng hukbong dagat sa Zambales ay nagmamarka ng isang makabuluhang milestone sa pagsisikap ng naval modernization ng bansa. Ang mga sasakyang ito, kabilang ang mga frigate, destroyer at amphibious assault ship, ay magsisilbing force multiplier para sa Philippine Navy. Sa kanilang mga advanced na sandata, matatag na sistema ng komunikasyon at pinahusay na kakayahan sa pagbabantay, ang mga barkong pandigma na ito ay magbibigay daan sa Pilipinas na makapag-project ng kapangyarihan at epektibong maprotektahan ang mga interes nito sa dagat. Ang pagtaas ng presensya ng mga ari-arian ng militar ng US sa Zambales ay nagpapahiwatig ng lumalalim na kooperasyon sa depensa sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ang pagtutulungang ito ay naglalayong palakasin ang alyansa sa pagitan ng dalawang bansa at isulong ang katatagan ng rehiyon. Ang suporta ng militar ng US sa pagbibigay ng mga advanced na kagamitan at mga pagkakataon sa pagkasanay ay hindi lamang magpapahusay sa kakayahan ng depensa ng Pilipinas, kundi pati na rin sa pagpapaunlad ng interoperability sa pagitan ng armadong puwersa ng dalawang bansa. Ang pag-deploy ng mga makapangyarihang asset ng militar ng US sa Zambales ay may mas malawak na implikasyon sa seguridad sa rehiyon. Nagpapadala ito ng malinaw na mensahe na ang Estados Unidos ay nakatuon pa din sa pagtataguyod ng mga pangako sa seguridad nito sa rehiyon ng Asia Pacific. Ang pagkakaroon ng mga advanced na kagamitang militar sa Zambales ay makakatulong din sa pagpapanatili ng matatag at ligtas na kapaligiran, pagpigil sa mga potensyal na agresor at pagtiyak ng kalayaan sa paglalayag sa mga halagang daluyan ng tubig ng rehiyon. Ang kamakailang pagdagsa ng makapangyarihang mga ari-arian ng militar ng US sa Zambales ay nagmamarka ng isang makabuluhang milestone sa mga pagsisikap ng modernisasyon ng depensa ng Pilipinas.
sa pagdating ng iba't ibang sasakyang panghimpapawid ng militar, mga missile system at mga barkong pandigma. Ang Zambales ay naging isang mahalagang hub para sa mga operasyong militar ng US sa rehiyon. Ang pag-unlad na ito ay walang alinlangan na magpapahusay sa mga kakayahan sa depensa ng bansa, magpapalakas sa kanyang deterrence posture at makakatulong sa katatagan ng rehiyon. Sa patuloy na pamumuhunan ng Pilipinas sa infrastruktura ng depensa nito, ang pakikipagtulungan nito sa Estados Unidos ay gaganap ng isang mahalagang papel sa pangangalaga sa pambansang interes nito at pagtataguyod ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon ng Asia Pacific. At para sa ibang mga balita, 2 bagong satellite ng Pilipinas muling pinakawalan sa kalawakan. Pilipinas may watawat na sa space. Ang Philippine-made Cube satellites ay na-deploy na naman sa kalawakan mula sa International Space Station. Nahudyat ng panibagong milestone sa space program ng bansa. Ang Maya 5 at Maya 6 Cube satellite ay nilaunch noong Miyerkules, July 19, 2023, alas 3 ng hapon. Panahon ng Pilipinas mula sa Kibo module ng ISS na pinamamahalaan ng Japan Aerospace Exploration Agency o JAXA. Ang mga unang beacon mula sa Maya 5 at Maya 6 Cube satellites ay na-detect makalipas ang 1.5 oras ng amateur satellite radio station sa University of the Philippines Diliman sa Quezon City. Ang kondisyon at katayuan ng Cube satellites ay susubaybayan na ngayon ng kanilang mga kupunan sa loob ng 72 oras bilang paghahanda para sa pagkasagawa ng kanilang mga misyon, pagpapakita ng teknolohiya at mga platform ng edukasyon. Ang Pag-asa ay nasa loob ng ilang mga unang pass. Matatanggap namin ang kanilang mga beacon na magsasabi sa amin ng makabuluhang impormasyon tulad ng katayuan ng pag-deploy ng antena at mga antas ng baterya, sabi ng mga developer sa isang pahayag. Dinagdag nila na sandaling masuri ang mga functionality, ang data na makukuha sa panahon ng mga satellite sa orbit ay maaaring makasagot sa mga pang-agham na tanong at maaaring masuri para sa hinaharap ng mga satellite development ng Pilipinas. Ang 2 satellite ay binuo ng mga Filipino sa ilalim ng Space Science and Technology Proliferation sa pamamagitan ng University Partnership Step-Up Project ng Space Technology and Applications Mastery Innovation and o Stamina for Space Program ng Department of Science and Technology. Ang mga satellite ay unang inilaunch sa kalawakan noong June 5, 2023 sakay ng Elon Musk SpaceX Crew Dragon rocket bilang bahagi ng ika-28 nitong resupply mission kung saan nagdala ito ng higit sa 5,000 pounds ng pananaliksik, hardware at mga supplies sa ISS. Sinabi ni Valerie Macaraeg, isa sa mga engineer ng programa, na ang mga satellite ay sumisimbolo sa pangako ng Pilipinas sa pag-aambag sa pandaigdigang pag-unlad ng siyensya at teknolohiya. Umaasa kami na ang Maya 5 at Maya 6 ay magbibigay inspirasyon sa mas maraming Pilipino at iba pang mga bansa na makisali o makapasok sa larangan ng teknolohiya sa space, dagdag ni Macaraeg. Sinabi ni Science and Technology Secretary Renato Solidum na ang mga pamumuhunan ng bansa sa edukasyon at advokasya para sa teknolohiya sa space ay humantong sa isang landas na makabuluhang pag-unlad sa pag-unlad ng industriya ng kalawakan ng ating bansa. Sinabi ni Philippine Space Agency Director General Joel Joseph Marciano, sa pamamagitan ng hands-on development ng mga maliliit na satellite, hindi lamang bubuo ng mga halagang kakayahan ng Pilipinas, ngunit sana ay magdulot din ng inspirasyon sa mga kabataan upang lumikha ng mga inobasyon. Ang mga institusyon sa kalawakan sa buong Asya ay nagpahayag ng kanilang paghanga para sa Maya Project ng Pilipinas at sa mga kabataang nasa likod nito. Ang Japan Aerospace Exploration Agency, ang Indian Space Research Organization o ISRO at ang China National Space Administration o CNSA ay pinuri lahat ang Pilipinas para sa pangako nito sa paggalugad sa kalawakan at pagsulong ng teknolohiya. Maging ang CNSA, ang ahensya ng kalawakan ng China, ay kinikilala ang mga nagawa ng Pilipinas sa teknolohiya sa kalawakan. Kinikilala ng CNSA ang potensyal ng Maya Project na mag-ambag sa mga panrehiyong pagsulong sa agham at nagpapahayag. Actually, marami naman talagang magagaling na scientist dito sa atin, mga inventor dito sa Pilipinas, no? Hindi lang talaga napapagtuunan ng pansin ng gobyerno at hindi talaga ganong nasusuportahan. Kaya yung karamihan po do sa mga scientist natin, sa ibang bansa sila, no? Tumatakbo at karamihan sa mga proyekto nila, no, yung ibang bansa ang naikinabang, di ba? Ng pagpayag na makipagtulungan sa Pilipinas sa hinaharap ng mga misyon sa kalawakan. Ano palagay mo sa mga balitang ito, kaibigan? Ibigay ang iyong opinion sa ibaba. Alright, so yan muli, no? Maraming salamat. Grabe, no? Maasenso na talagang Pilipinas, di ba mga babayan, no? Alright, so ayan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. At kung bago ka pa lang dito sa ating channel, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. No, at syempre, pag-usapan natin, no, kung ano ang inyong mga opinion
No, isulat nyo lang dyan, i-komento nyo lang dyan sa ibaba. Right, so kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang yung Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.